Nakakatuwang isipin kasi siguro mga 10 taon o mahigit pa ang nakaraan, kapag natatapos ang misa, sinasabi ng pare, humayo kayo at pagpakarami. Pero ngayon, ang sinasabi na niya, humayo kayong dala ang salita ng Diyos. Bakit kaya? Good morning po. Ay, good morning. Yes po. Bali ma'am, kami po yung mga estudyante po ng Batangas State University. Nandito po kami para po sana kapanayamin po kayo regarding po dun sa current status po ng population po namin, and malaman po natin kung paano po isinasagawa yung ating pong Ating census. Yes po ma'am. Opo. Census of population. Yes po. Na kasalukuyan ay on process pa kami. Yung iba nandito na. Opo. So, iba naman nasa field pa. So, ayan kasing aming census, ayan ay meron kami mga interviewer or enumerator ang tinatawag namin sa kanila. Okay po. Meron ding team supervisor at saka census area supervisor. So, yan ay house-to-house enumeration, interviewing. Opo. So, lahat ng bahay completed na ini-interview lahat ng mga household head. Pero bahay po talaga. Talaga lahat ng bahay at saka yung mga institutional quarter, living quarter, institutional living quarter. Gaya ng mga boarding house. So, lahat dyan pinupuntahan ng mga enumerator or interviewer. Okay po. So, gaano po kaya kadalas po natin ginagawa itong census po natin? Kasi pag census, ayan, every 10 years. Every 10 years ang pagsasagawa ng census. Opo. Kaya censal. Okay. Census. Pero sa ngayon kasi, ang ating nakaraang census ay 2010 sinagawa. So ngayon lang nagkaroon tayo ng mid-decade. Mid-decade. So, 5 years, po. 5 years. Okay Kasi, po. ayan, Bakit po? request ng ating mga nasa tayo, mga congressman, sa kongreso. Ngayon Kaya po nagkaroon tayo ng mid-decade. Pero supposed to be dapat sa 2010 pa yung sunod na census. Kasi nga, every 10 years yan. So, yung 2010, ang aming kinuha mga interviewer ay mga teacher. Kasi ayon sa batas, talagang dapat mga teacher ang magsa-census. Kaya lang ngayon, mid-decade, ito ay ginanap ngayong August. Eh, siyempre, mga teacher hindi naman available dahil may klase. So, nag-hired kami ng mga personnel, census personnel. Okay po, ma'am. Bali, matanong ko na rin po, ano po kaya yung sa tingin nyo positive at mga negative po na effects nung size po ng population ng Batangas City po ngayon? Kasi yung population, napakalaking tulong yan sa gobyerno. Unang-una, ayan ang ginagamit ng ating mga policy maker. Sa mga pagpaplano, kung ano ba maganda para sa ikagaganda ng ating gobyerno. Unang-una yan. Diyan kinukuha, bawa yung health. Ilan ba ang edad na nasa AIDS? Ilan bang kailangan na mabigyan ng anti-tetano? So, mga gano'n. Tapos, establishment naman sa ating mga researcher. Sa mga establishment. So, marami nag-research dito. Ilan ba ang population sa isang lugar para makapagtayo ng isang establishment? Nakakaalarma ang patuloy na paglago ng populasyon sa ating bansa. Subalit, tila karamihan sa atin ay walang alam o siguro masasabing walang pakialam kung ano man ang pangamba na dulot ng patuloy na paglaki ng bilang na ito. Sa Batangas, tinatayang mahigit 2 milyon ang populasyon sa ngayon base sa datos na ibinigay ng Philippine Statistics Authority. At sa bilang na ito, isa sa mga nangungunang barangay na nagko-contribute ay ang Santa Rita Calzada, Alangilan, Ulbok, Kuta, Libho, marami pang iba. Sa mga barangay na nabanggit,
isa sa pinakamalaking kontribusyon ay ang Barangay Kuta, na kung saan maabot sa 15,000 ang bilang ng mga katao ngayon. Sa ngayon, sinubukan naming puntahan para makapanayam ang ilan sa mga opisyales ng barangay para malaman ang panig nila batay sa mga nagaganap na paglaking populasyon. Sir, good morning po. Kami po yung mga estudyante po ng Batangas State University. Ngayon po, nandito po kami ngayon para magtanong po tungkol sa population po nitong ating barangay, sa Barangay Kuta. Ano po? So, unang tanong po namin, sir, aware po ba kaya sila sa current number po ng population dito sa barangay po natin? Bali dito sa pagkakaalam ko sa aming record, almost 16,000 na yung mga residente dito. Opo. Tapos yung mga registered voters namin, siguro more than 9,000. Ang registered voters po. Ayan. So, medyo may kalakihan po pala. Ano po? Aware po ba din sila, sir, na yun pong ating bilang na yun parang nasa top 5 po ng population po sa buong Batangas? Bali dito sa atin, sa pagkakaalam namin, ang Barangay Kuta ay isa sa top 5 na pinakamalaking barangay dito Okay po. sa Barangay Kuta. Malaki din po pala, no? Sa tingin niyo po, sir, ito po bang ganito kalaking bilang po ng populasyon, positibo o negatibo po yung epekto sa buong Batangas po? Dito sa Barangay Kuta, kung kami ang tatanungin mo, yung bilang ng aming ibale, parang medyo negative sign sa amin. Hindi naman mismo negative sign, kumbaga kasi syempre sa hirap ng buhay dito sa amin, yung mga kaya parang nahihirapan lang kami kontrolin yung dami ng tao na nandito. Opo. So, marami pa rin po mga dumadating? Maraming mga dayo, tapos mga kung saan lugar, Okay po. kaya nadadagdagan kami dito. Kaya ganito. Okay po. So, nabanggit nyo rin na medyo negative nga po yung epekto ng ating malaking populasyon. Sa tingin nyo po ba, sa ngayon po, ano po ba yung mga ginagawa nating mga hakbangin o mga proyekto, mga activities po na para masolusyonan po yung medyo negative na epekto po nito sa atin? Bale, as of now, yung nakikipag-deal kami, yung University of Batangas, ginawa kaming adopted barangay. Okay po. Bale, Partners barangay. nag-aano sila ngayon dito ng mga seminar, mga livelihood project, mga program, tapos yung hinahanapan nila ng mga trabaho nung mga ilang citizen namin dito Na wala pong trabaho. na walang trabaho. Opo. Yung mga out of school youth. Mga out of school youth, inaano nila ng mga Conduct sila ng conduct mga seminar. inspection So medyo may ilang bilang din po dito ng mga out of school youths po. Ng mga, Oo, meron. Okay. So Meron yung din dito. balik kasama na rin po yun doon sa project ng sinabi nyo na partnership nyo sa isang universidad po na binibigyan po sila ng pagkakataon makapag-aral ulit. Bale, sa ngayon kumbaga nasa step pa lang sila ngayon ng seminar, ng mga meeting. Okay. Bale, on the process pa lang. Process On the po. process pa lang. Okay po. Nag-start lang kasi yun, July. Nitong July lang po nag-start yung July lang project to natin ngayon. Okay. Partnership. 3 to 4 months pa lang ongoing yung plan. Ayun. Pero nag-expand yan hanggang 5 years ang expand yan. 5 years po. 5 years po ang ating plano para Kaya doon. hindi kami makapag-commit sa ibang school ng mga ganyan. So may marami din pong ibang school na gustong makipag-coordinate sa inyo regarding sa mga ganitong activities po. Like for example, Hindi, bale wala, kumbaga yung UB pa lang Nag-open po. nag-open sa amin. Okay po. Tapos nung isang lang, bale ilang buwan pa lang nakalipas nung sila, nag-MOA signing. Okay. So recently lang po talaga. Recently. Okay po. So, balita ko sir, yung iba yata parang mga pinagtetesda nyo po, para Oo. makapag... Bale yung UB humiling sila ng mga sa TESDA scholar kung sino yung po pwede namin maipasok sa TESDA para at least ay mabigyan nila ng Ako para makapagtrabaho din po agad. Din. Ayun, sige. So, yun lang po sir. Maraming salamat po sa inyong oras po. Maraming Okay salamat. po.